Isang malakas na sampal ng kahihiyan. Sa gitna ng tawanan, isang cake ang isinubsob ni Daniel sa mukha ng asawang si Maya. Masyado kang seryoso, attorney. Matuto kang tumawa. Sigaw niya habang nakayakap sa kabit. Ngunit sa likod ng malagkit na icing, isang malamig na paghihiganti ang isinisilang. Magsasama kayo sa impyerno. Sino nga ba ang huling tatawa sa oras na mabuksan ang pintuan ng katotohanan? Isang malakas na sampal ng kahihiyan. Sa gitna ng tawanan, isang cake ang isinubsob ni Daniel sa mukha ni Maya. Masyado kang seryoso, attorney. Matuto kang tumawa. Sigaw niya habang nakayakap sa kabit. Ngunit sa likod ng malagkit na icing, isang malamig na paghihiganti ang isinisilang. Magsasama kayo sa impyerno. Sino nga ba ang huling tatawa sa oras na mabuksan ang pintuan ng katotohanan? Kabanata 1, ang dobleng dagok. Attorney, huwag ka namang masyadong killjoy. Birthday mo naman, di ba? Masyado kang stiff, kaya siguro hindi tayo magkasundo sa kama dahil laging batas ang iniisip mo. Ang boses ni Daniel ay matalas. Puno ng pangungutya na tila ba ang bawat salita ay isang kutsilyong humihiwa sa hangin ng marangyang ballroom. Sa harap ng halos 100 bisita, mga kasamahan, sa trabaho, mga kliyente at mga kamag-anak, tumawa si Daniel ng malakas. Kasabay nito ang marahas na pagdampi ng malambot at malagkit na chocolate cake sa mukha ni Maya. Hindi ito isang biro. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan na binalot sa anyo ng isang katuwaan. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Maya ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na pelus na kahon sa loob ng kanyang bulsa. Isang mamahaling relo ang nasa loob niyon, isang sorpresang regalo na pinag-ipunan niya para kay Daniel bilang pasasalamat sa 10 taon nilang pagsasama. Kahit na kaarawan niya mismo ang ipinagdiriwang. Naramdaman ni Maya ang malamig na icing na dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo, dumadaloy sa kanyang pisngi, at bumabara sa kanyang mga pilik mata. Ang tamis ng tsokolate ay naging lasang abo sa kanyang bibig. Naririnig niya ang palakpakan at ang impit na tawa ni Clara, ang kanyang matalik na kaibigan, na nakatayo lang sa tabi ni Daniel. "Oh my God, Maya! You look so sweet!" Wika ni Clara, habang kunwaring tinatakpan ng bibig, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galak habang nakatingin sa dumi sa mukha ng kaibigan. Ang bawat hagik-hik ng mga tao ay tila mga dagok na nagpabigat sa kanyang paghinga. Hindi gumalaw si Maya, hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa loob ng kanyang bulsa, halos bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad upang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang init ng mga ilaw sa kisame na tila nagpapatuyo sa icing sa kanyang balat. Ginagawa itong isang maskara ng kahihiyan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal at pag-unawa para sa asawa, ay tila isang basong dahan-dahang nagkakaroon ng mga bitak sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang sariling isip. Ang ingay ng party ay unti-unting naglaho sa kanyang pandinig, pinalitan ng isang matinis na ugong. Sa kanyang paningin, ang mukha ni Daniel ay naging estranghero, isang lalaking hindi niya nakilala, isang taong kinatutuwaan ng kanyang pagdurusa. Nang makauwi sila sa kanilang mansyon, ang katahimikan ay mas nakabibingi pa kaysa sa tawanan sa party. Dire-diretsong pumasok si Daniel sa banyo, humuhuni pa ng isang masayang kanta habang iniiwan ang kanyang asawang punong-puno pa rin ng dumi ng cake sa mukha. Sa gitna ng kanilang malawak na silid, walang sorry, walang pag-aalala. Dahan-dahang lumapit si Maya sa salamin. Sa bawat pagpunas niya ng malagkit na cream gamit ang basang tuwalya, tila tinatanggal din niya ang bawat saplot ng pagtitiwala na binuo niya sa loob ng isang dekada. Ngunit ang tunay na dagok ay hindi ang cake, kundi ang isang kakaibang tunog mula sa ilalim ng kanilang kama. Isang mahinang panginginig ng isang cellphone na hindi niya pagmamay-ari, at lalong hindi kay Daniel na nasa loob ng banyo.
Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha ni Maya ang telepono, isang luma at gasgas na unit. Walang password. Nang mabuksan niya ang gallery, ang kanyang mundo ay hindi lang basta gumuho. Ito ay nagkapit-piraso sa paraang hindi na muling mabubuo pa. Isang video ang bumungad sa kanya, ang kanyang sariling kama, ang kanyang sariling mga unan. At doon, sa gitna ng puting kumot, ay ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan. Ang bawat ungol ni Clara at ang bawat haplos ni Daniel sa video ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ang bawat sakripisyo niya para sa karir ni Daniel, ang bawat gabing pinili niyang magtrabaho hanggang madaling araw para mabayaran ang mga utang nito, at ang bawat pang-aalipusta na tiniis niya mula sa kanyang biyenan. Lahat ng iyon ay nauwi sa isang malagkit na icing sa muka at isang video ng kataksilan sa kanyang kama. Tumayo si Maya sa gitna ng madilim na silid. Ang telepono ay mahigpit na nakadikit sa kanyang dibdib, habang ang luha ay sa wakas ay pumatak, humahalo sa natitirang chocolate icing sa kanyang leeg. Ang bawat patak ng tubig mula sa shower sa loob ng banyo ay tila isang orasang bumibilang para sa katapusan ng lahat ng kanyang pinaniwalaan. Bakit sa dinami-rami ng taong pwedeng pumatay sa aking pagkatao, ang dalawang taong pinag-alayan ko ng aking buhay pa, ang siyang humawak ng patalim, ang sinag ng araw na tumatama sa bintana ng kusina, ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na paalala na ang mundong ginalawan ni Maya sa loob ng 10 taon ay isang malaking kasinungalingan. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga mata, dahil sa kawalan ng tulog, nakatayo siya sa harap ng kalan, ang tunog ng kumukulong mantika at ang halimuyak ng bagong lutong sinangag ay pumuno sa silid, isang eksenang tila normal at payapa. Ngunit sa loob ni Maya ay may namumuong isang madilim at tahimik na unos. Dahan-dahan niyang inayos ang mga plato sa mesa. Bawat baso ay inilapag niya ng may katumpakan, bawat kutsara at tinidor ay pantay na pantay. Ito ang kanyang naging papel sa loob ng isang dekada, ang tagapag-ayos ng lahat ng gusot, ang tagalinis ng bawat kalat ni Daniel. Ngunit ngayon, ang bawat gamit na hinahawakan niya ay parang nandidiri sa kanyang sariling palad. "Good morning, attorney. Ang aga mo yata nagising. Baka naman nagtatampo ka pa rin sa cake kagabi." Ang boses ni Daniel ay puno ng kagalakan. Tila ba ang pambabastos niya sa asawa ay isang maliit na bagay na dapat nang limutin. Lumapit siya kay Maya at tinangkang yakapin ito mula sa likuran. Isang matinding pangingilabot ang dumaan sa gulugod ni Maya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Daniel ay tila humalo sa amoy ng kataksilan na napanood niya sa video kagabi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isampal sa mukha nito ang teleponong nakatago sa ilalim ng kanyang labador, ngunit nanatili siyang estatwa. Pinilit niyang huminga ng malalim, hinahayaang ang hangin ay dumaan sa kanyang nanunuyong lalamunan. "Hindi, Daniel. Marami lang akong kailangang tapusin sa opisina," sagot ni Maya sa isang boses na kasing lamig ng bakal habang dahan-dahang kumakawala sa bisig ng asawa upang kumuha ng tasa ng kape. "Sus, masyado ka talagang seryoso sa buhay. Kaya ka siguro hindi mabuntis-buntis dahil pati sa pagtulog, batas pa rin ang iniisip mo. Sabi ni Mama, baka raw kailangan mo nang mag-resign para makatutok ka sa pag-aalaga sa akin." Pagpapatuloy ni Daniel habang nagsisimulang kumain ng walang pakundangan. Ang bawat subo nito ay tila isang insulto sa talino ni Maya. Alam niyang ang perang pambili ng pagkaing nasa mesa, ang kuryenteng nagpapagana sa aircon, at ang bahay na tinitirhan nila ay lahat bunga ng kanyang pawis at puyat bilang isang abogado. Gayunpaman, sa paningin ng kanyang asawa, siya ay isa lamang kagamitan na hindi sapat ang silbi. Pagdating sa kanyang law office, ang ingay ng mga makinilya at ang usapan ng mga staff ay tila isang malayong bulong. Pumasok siya sa kanyang silid at doon ay tumambad ang isang lalaking matagal na niyang kilala,
Si Attorney Gabriel. Siya ang mentor ni Maya. Noong nagsisimula pa lamang siya, ang lalaking palaging may malalim na tingin na tila nakababasa ng bawat lihim sa kanyang puso. Maya, hindi ka marunong magtago ng pait sa likod ng iyong mga ngiti. Bungad ni Gabriel habang dahan-dahang ibinababa ang hawak na folder. Lumapit siya at iniurong ang upuan para sa dalaga. Ang kanyang kilos ay puno ng paggalang, malayo sa mapangaping trato ni Daniel. Naramdaman ni Maya ang isang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may isang taong nagpapahalaga sa kanya, hindi bilang isang attorney, kundi bilang isang tao. Sa isang saglit, ang pader na itinayo ni Maya sa kanyang puso ay bahagyang nyanig ng malumanay na boses ni Gabriel. May kailangan akong ipagawa sa iyo, Gabriel. Isang kaso na kailangang manatiling lihim. Gusto kong malaman ang bawat galaw ng pera sa mga account ng asawa ko at gusto kong mahanap ang lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Clara Mercado. Diretsong wika ni Maya habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Dahan-dahang inilalabas ang determinasyong selyuhan ang kapalaran ng mga nagkanulos sa kanya. Tumitig si Gabriel sa kanya ng matagal, tila tinitimbang ang bigat ng hinihingi ni Maya. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ito ang simula ng isang madugong labanan na walang puwang para sa awa. Gagawin ko, Maya. Hindi dahil ito ang trabaho ko, kundi dahil ayaw kong makita kang unti-unting namamatay sa loob ng bahay na yan. Nang makauwi si Maya ng gabing iyon, madilim ang mansyon maliban sa isang ilaw sa sala. Nakita niya ang isang puting sobre na iniwan sa ibabaw ng console table. Ito ay isang registered mail mula sa Central Luzon Savings Trust, isang bangko na kailanman ay hindi nila ginamit. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang sobre. Ang kanyang pangalan ay wala roon. Tanging ang pangalan ni Daniel at ang salitang confidential ang nakasulat sa pulang tinta. Naririnig niya ang mga yabag ni Daniel na pababa ng hagdan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa sobreng iyon. Isang ebidensya na may isa pang mundong itinatago ang kanyang asawa na hindi pa niya natutuklasan. Besh, huwag ka nang magtampo kay Daniel. Alam mo naman, yung asawa mo, mahilig lang talagang magbiro. Isipin mo na lang, ginawa niya yon para sumaya ang lahat sa party mo. Ang boses ni Clara ay parang malapot na pulot. Matamis sa pandinig pero nakalalagkit sa pakiramdam. Nakaupo siya sa mamahaling sofa ni Maya, kampanteng-kampante habang hinihigop ang tsa na parang siya ang may-ari ng bahay. Ang mas masakit pa rito, suot ni Clara ang isang kulay rosas na silk robe na regalo ni Daniel kay Maya noong nakaraang anibersaryo nila na ayon kay Clara ay hiniram lang niya dahil nilalamig siya. Pinanood ni Maya ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kabilang dako ng silid. Naalala niya ang araw na pinatuloy niya si Clara sa bahay na ito 5 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong iyon, wala ni isang kusing si Clara, pinalayas ng kasintahan at walang matuluyan. Si Maya ang nagbukas ng pinto, nagpakain at nagbayad ng mga utang nito. Ngunit ngayon, ang ahas na inalagaan niya sa kanyang kanlungan ay dahan-dahan nang naglalabas ng pangil. Sana lahat ng lalaki katulad ni Daniel, Maya. Napakaswerte mo sa kanya. Kahit na minsan ay medyo insensitive siya, ramdam ko kung gaano kanya kamahal. Patuloy ni Clara habang nag-i-spray ng paboritong pabango ni Maya sa kanyang sariling pulso. Ang halimuyak ng jasmine at vanilya ay pumuno sa hangin. Isang amoy na dati ay nagbibigay kay Maya ng tiwala sa sarili. Ngunit ngayon ay tila lason na sumasakal sa kanyang hininga. Isang matalim na ngiti ang pinilit ni Maya na ipakita. Salamat, Clara. Alam ko namang palagi kang nandyan para sa akin. Tunay ka talagang kaibigan. Sa loob ni Maya, bawat salita ay parang paglunok ng bubog. Nakikita niya ang bawat galaw ni Clara, ang paraan ng paghaplos nito sa tela ng sofa,
Ang pagtingin nito sa mga portrait nilang mag-asawa na may halong inggit at pag-aari. Ang bawat kilos ni Clara ay isang kumpirmasyon ng video na napanood ni Maya kagabi. Ang babaeng tinawag niyang kapatid ay ang parehong babaeng pumatay sa kanyang kaligayahan sa gitna ng kadiliman. By the way, Besh, ang ganda nitong scarf na binigay mo sa akin last Christmas. Gagamitin ko sana mamaya, bagay ba? Kinuha ni Clara ang isang mamahaling silk scarf mula sa kanyang bag at pinalupot ito sa kanyang leeg. Isang sining ng pagkukunwari ang ipinapakita nito, isang palabas na ang tanging madla ay ang babaeng balak niyang agawan ng lahat. Tumayo si Maya at lumapit kay Clara. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok ng kaibigan, isang haplos na tila puno ng pagmamahal, ngunit sa katotohanan ay puno ng panginginig ng galit. Bagay na bagay sa iyo, Clara. Mukhang itinatago nito ang lahat ng hindi dapat makita ng iba. Napatigil si Clara. Isang saglit na pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis din itong napalitan ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Ano ang ibig mong sabihin, Besh? Wala naman. Sabi ko lang, ang galing mong magdala ng mga bagay na hindi naman sayo. Malumanay na sagot ni Maya habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatingin sa refleksyon ni Clara sa salamin. Isang malakas na hangin mula sa labas ang humampas sa bintana. Naging sanhi ng paglipad ng kurtina at ang bahagyang pag-usog ng suot na scarf ni Clara. Sa gitna ng puti at makinis na balat ng leeg ni Clara, bumungad kay Maya ang isang matingkad na marka. Isang pulang bakas ng halik na sariwa pa at halatang hindi itinago ng maayos. Ang mundong ginalawan ni Maya ay muling niyanig. Ang markang yon ay parang isang selyo ng pag-aari ni Daniel sa katawan ng kanyang kaibigan. Ang hapdi sa dibdib ni Maya ay naging isang malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa selos, ito ay tungkol sa katarungan. Besh, ayos ka lang ba? Namumutla ka? Tanong ni Clara habang hinahawakan ang kamay ni Maya. Ang haplos ni Clara ay malamig at tila isang babala. Hindi sumagot si Maya. Tinitigan niya ang marka sa leeg ni Clara habang ang bawat segundo ng katahimikan sa silid ay tila bumibigat. Isang lihim na pangako ang nabuo sa kanyang isipan habang dahan-dahan niyang binibitawan ang kamay ng kaibigan. Sa sandaling iyon, nalaman ni Maya na ang digmaan ay hindi na lamang nasa loob ng korte. Ito ay nasa loob na mismo ng kanyang sariling tahanan at ang unang pako sa kabaong ng kanilang pagkakaibigan ay nakabaon na. Anong silbi ng lahat ng talino mo at ng mga titulo mo sa dingding, Maya, kung ang sarili mong sinapupunan ay kasing tuyot ng disyerto? Isang dekada na kayong kasal, pero wala ka pa ring maibigay na apo sa akin. Ang boses ni Doña Carmen ay kasing talas ng isang kalawanging itak. Pumupunit sa katahimikan ng hapagkainan. Nakaupo ang matanda sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin habang tinititigan ang ulam na inihanda ni Maya. Isang espesyal na beef caldereta iyon na 3 oras na niluto ni Maya. Tinitiyak na ang bawat sahog ay perpekto dahil alam niyang ito ang paborito ng kanyang biyenan. Ngunit sa bahay na ito, ang pag-ibig ay palaging tinatumbasan ng kapintasan. Naramdaman ni Maya ang biglang pagbigat ng kanyang mga kamay. Ang kutsarang hawak niya ay tila naging 1 tonelada ang bigat. Dahan-dahan niyang ibinaba ito. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay tila isang babala sa gitna ng namumuong tensyon. Pinilit niyang lunukin ang pagkain na tila naging buhangin sa kanyang lalamunan. Ma, nagpapatingin naman po kami sa doktor. Sadyang kailangan lang po ng tamang panahon, malumanay na sagot ni Maya. Bagaman sa loob niya ay may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang nadudurog sa bawat salitang binibitawan ng matanda. Panahon. O baka naman masyado kang abala sa pagiging attorney mo kaya nakalimutan mo ng maging babae? Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na labi ni Doña Carmen. Isang kahihiyan sa pamilya Santos ang magkaroon ng baog na manugang.
Kung hindi lang dahil sa yaman ng mga magulang mo na napunta sa amin, baka matagal na kitang pinalitan. Tumingin si Maya kay Daniel, umaasa na kahit sa isang sandali ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang kanyang asawa ay abala sa pagkain, hindi man lang nag-angat ng tingin. Hayaan mo na si Mama Maya. Stress lang siya dahil sa mga investment namin. Intindihin mo na lang, matanda na yan. Walang buhay na sabi ni Daniel habang patuloy sa pagnguya. Ang bawat salita ni Daniel ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Maya. Hindi ito stress. Ito ay pang-aapi na kinukonsinti ng sarili niyang asawa. Sa bawat gabi na si Maya ang nagbabayad ng mga utang ni Doña Carmen sa sugal at sa bawat araw na tinutustusan niya ang luho ni Daniel, ang tanging natatanggap niya ay ang lason ng kanilang mga salita. Pagkatapos ng hapunan, nagkunwari si Maya na kukuha ng kanyang telepono sa study room, ngunit napatigil siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Narinig niya ang mahinang bulungan ni na Daniel at Doña Carmen sa loob. Daniel, kailangan na nating makuha ang pirma ni Maya para sa lupain sa Batangas. Sabi ng buyer, doble ang ibabayad nila kapag naibenta natin yon bago matapos ang buwan. Boses iyon ni Doña Carmen, puno ng kasakiman. Huwag kang mag-alala, Ma. Akala ni Maya ay investment para sa aming future ang pinapirmahan ko sa kanya nung isang linggo. Hindi niya alam na iyon ang lupaing pamana sa kanya ng mga magulang niya. Masyado siyang tiwala sa akin. Akala niya ay hindi ko siya kayang lokohin. Sagot ni Daniel, kasunod ang isang mahinang tawa na tila isang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Napahawak si Maya sa dingding. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang lupain sa Batangas, iyon ang huling alaala ng kanyang mga magulang. Ang tanging bagay na itinatangi niya dahil doon sila madalas mamasyal noong bata pa siya. Pinaplano nilang ibenta ang kanyang nakaraan upang tustusan ang kanilang kasalukuyang kasinungalingan. Ang galit na nararamdaman ni Maya ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay naging isang malamig at matalim na desisyon. Ang bawat pumatak na luha sa kanyang pisngi ay tila naging kristal ng determinasyon. Kung ang akala nila ay isa lamang siyang baog na mapagkukunan ng pera, ipapakita ni Maya sa kanila kung gaano katalas ang isip ng isang abogadang wala nang natitirang takot. Habang dahan-dahang bumabalik sa kanyang silid, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ni na Daniel at Clara kung malaman nilang ang lupang inaasahan nilang magpayaman sa kanila ay ang mismong hukay na paglilibingan sa kanilang mga pangarap? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng maliit na kafe ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa mabigat na tibok ng puso ni Maya. Sa loob, ang amoy ng bagong giling na kape at ang mahinang tugtog ng piano ay nagbibigay ng pansamantalang proteksyon mula sa mundong puno ng panlilinlang. Nakaupo si Maya sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa umuusok na tasa. Ngunit ang kanyang isip ay nalulunod pa rin sa mga bulong ni na Daniel at Doña Carmen na narinig niya kagabi. Hindi ka pa rin nagbabago, Maya. Palagi kang nagtatago sa mga anino kapag pakiramdam mo ay guguho na ang langit. Ang boses ni Gabriel ay banayad ngunit may awtoridad. Isang boses na sa loob ng maraming taon ay nagsilbing angkla ni Maya sa gitna ng bawat pagsubok sa batas at sa buhay. Umupo ang lalaki sa harap niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi kailanman na ipakita ni Daniel. May dalang init si Gabriel na tila kayang tunawin ang yelong bumabalot sa pagkatao ni Maya. Naramdaman ni Maya ang isang pamilyar na gunita na dahan-dahang bumabalik sa kanyang alaala. 10 taon na ang nakalilipas noong sila ay nasa law school pa lamang. May isang gabi ring ganito, kalakas ang ulan. Noon, umiiyak si Maya sa hagdanan ng unibersidad dahil sa pagod at takot na hindi makapasa sa bar exams. Si Gabriel ang lumapit sa kanya, nag-abot ng mainit na kape at nagsabing,
Attorney ka na sa paningin ko. Kailangan mo na lang patunayan sa mundo. Si Gabriel ang unang naniwala sa kanya bago pa man niya makilala ang mapanirang pag-ibig ni Daniel. Minsan, Gabriel, iniisip ko kung tama bang pinili ko ang katahimikan kaysa sa katotohanan. Mahinang bulong ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Hindi para humawak ng mahigpit, kundi para ayusin ang isang hibla ng buhok ni Maya na humaharang sa kanyang mukha. Ang init ng daliri ni Gabriel na bahagyang dumampi sa balat ng noo ni Maya ay nagdulot ng isang kakaibang kislap sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagpapahalaga na matagal nang ninakaw sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng ulan sa labas ay naglaho, pinalitan ng malakas at mabilis na tibok ng puso ni Maya na tila muling nagigising mula sa mahabang pagkakahimlay. Ang katahimikan ay hindi palaging kahinaan, Maya. Minsan, ito ay pagtitipon ng lakas para sa isang mas malaking laban. Wika ni Gabriel, ang kanyang tingin ay nakapako sa mga mata ni Maya. Pero huwag mong hayaang ang katahimikang yon ang lumamon sa'yo. Bumalik ang seryosong anyo ni Gabriel habang inilalabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Ang tensyon sa pagitan nila ay napalitan ng isang malamig na profesionalismo, ngunit ang init ng kanyang haplos kanina ay nanatiling nakaukit sa balat ni Maya. May nahanap na ako, Maya. Hindi lang ang lupain sa Batangas ang pinaplano nilang kunin. May mga dokumentong nagpapakita na ang iyong pirma ay ginagamit sa mga illegal na loan na nakapangalan sa kumpanya ni Daniel. Inilulubog ka nila sa utang habang sila ay nagpapakasasa sa yaman mo. Seryosong pahayag ni Gabriel. Napahigpit ang hawak ni Maya sa kanyang tasa. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malamig na hangin na nagpapatigas sa kanyang determinasyon. Maya, makinig ka sa akin. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng babala. Hindi lang pera ang ninanakaw nila sa'yo, hindi lang ari-arian. Ang bawat araw na nananatili ka sa bahay na yan, unti-unti nilang ninanakaw ang iyong kaluluwa. Huwag mong hayaang magising ka isang araw na wala nang natira sa babaeng nakilala ko. 10 taon na ang nakalilipas. Tumayo si Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang apoy na matagal nang namatay. Sa gitna ng dilim ng kanyang pagsasama kay Daniel, si Gabriel ang nagsilbing mitya na muling magpapasiklab sa kanyang pagkatao. Ngunit habang papalabas siya ng kafe, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang pagnanakaw sa kanyang kaluluwa bago siya tuluyang mawala? Sa loob ng kanyang tahimik na library, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan na tila isang bulong sa gitna ng gabi. Nakaupo si Maya sa harap ng kanyang mesa, ang mga dokumentong inihanda niya, kasama si Gabriel ay maingat na nakasalansan sa ibabaw ng makinis na kahoy. Ang bawat pahina ay tila isang patibong na binalot sa anyo ng isang legal na pagkakataon. Alam ni Maya na ang kasakiman ni Daniel ang magiging mitya ng sarili nitong pagbagsak at gagamitin niya ang kahinaang iyon hanggang sa huling sentimo. Love, bakit gising ka pa? Masyado ka namang masipag. Baka tumanda ka agad niyan. Ang boses ni Daniel ay pumasok sa silid. Kasunod ang amoy ng alak na tila ba ay galing sa isang mahabang gabi ng pakikipag-meeting na, alam ni Maya, na sa kandungan lang naman ni Clara naganap. Pinilit ni Maya na hindi ipakita ang pandidiri nang lumapit si Daniel at humalik sa kanyang pisngi. Ang labi nito ay malamig at may lasang kasinungalingan. Sa halip, ngumiti siya ng matamis, isang ngiting matagal niyang pinag-aralan sa harap ng salamin. Inaantay talaga kita, Daniel. May magandang balita ako. May nahanap akong paraan para mapabilis ang transaksyon sa Batangas nang hindi tayo masyadong babayaran ng malaking tax.
Isang offshore account investment scheme ito na paborito ng mga big-time clients ko. Malumanay na paliwanag ni Maya habang dahan-dahang inuusog ang mga papel patungo sa kanyang asawa. Nanliit ang mga mata ni Daniel sa kuryosidad. Ang salitang pera at iwas tax ay parang musika sa kanyang pandinig. Talaga? Yan ang gusto ko sa'yo, Maya. Kahit boring ka minsan, alam mo kung paano tayo payayamanin. Sigurado ka bang walang sabit to? Legal ito, Daniel. Pero kailangan nating gawin agad bago magbago ang policy sa bangko bukas ng umaga. Kailangan ko lang ang pirma mo rito sa mga board resolutions at special power of attorney para ako na ang mag-ayos ng lahat sa Securities and Exchange Commission. Dagdag pa ni Maya, ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Kinuha ni Daniel ang mamahaling ballpen mula sa holder. Ang mahinang tunog ng pagpindot sa dulo niyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tila isang hudyat nang simula ng isang hatol. Bago niya idampi ang tinta sa papel, kinuha ni Maya ang isang basang tissue at dahan-dahang pinunasan ang isang maliit na bahid ng tinta sa gilid ng mesa. Isang maliit na kilos, ngunit puno ng kahulugan. Tila ba sa bawat haplos niya ay nililinis niya ang duming idinulot ni Daniel sa kanyang buhay. Pireremahan ko na to, ha? Tiwala naman ako sa'yo, attorney. Basta siguraduhin mong malaki ang kikitain natin dito para mabilhan ko na si Mama ng bagong sasakyan. Sabi ni Daniel habang mabilis na nilalagdaan ang unang 3 pahina nang hindi man lang binabasa ang nilalaman. Nakahinga ng maluwag si Maya habang pinapanood ang bawat kurba ng pluma ni Daniel. Ang dokumentong pinapirmahan niya ay hindi para sa buwis. Iyon ay isang formal na pagbawi ng lahat ng kapangyarihan ni Daniel sa kanyang mga ari-arian at ang paglilipat ng kontrol ng kanilang joint accounts sa isang trust fund na tanging siya lang ang may access. Sa bawat pirma, dahan-dahang binabawi ni Maya ang kanyang kalayaan. Ngunit nang makarating si Daniel sa huling pahina, bigla itong napatigil. Ang kanyang kamay na may hawak na ballpen ay nabitin sa ere. Tinitigan niyang mabuti ang isang talata sa bandang ibaba na may mas maliliit na letra kaysa sa iba. Teka, Maya, ano tong nakasulat dito tungkol sa irrevocable transfer of rights? Parang iba yata ang wording nito sa mga dati nating pinipirmahan. Tanong ni Daniel. Ang kanyang tono ay biglang naging seryoso at puno ng paghihinala. Nanigas ang buong katawan ni Maya. Ang malamig na pawis ay dahan-dahang gumapang sa kanyang likuran habang pinapanood si Daniel na inilalapit ang mukha sa papel. Tila binabasa ang bawat salita na maaring maglantad sa kanyang plano. Isang maling galaw, isang maling sagot, at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mauuwi sa wala. Nanlamig ang mga dulo ng daliri ni Maya habang nakatingin sa asawang tila sinusuri ang bawat titik sa huling pahina. Ang katahimikan sa library ay naging kasing bigat ng isang hatol na bitay, isang maling hinga, isang maling kislap ng mata, at baka mabulilyaso ang lahat. Ngunit sa likod ng kanyang takot, ang talino ni Maya bilang abogado ay mabilis na kumilos. Ito ba, Daniel? Malumanay niyang sabi habang itinuturo ang talatang binabasa ng asawa. Iyan ang proteksyon natin laban sa mga creditors sa oras na magkaproblema ang kumpanya mo. Irrevocable ang transfer para hindi nila mahabol ang ari-arian kapag idineklara nating bankrupt ang offshore account. Hindi ba't yan ang gusto mo? Ang itago ang pera sa paraang walang makakakuha kundi ang pamilya lang? Tumitig si Daniel kay Maya. Tila tinitimbang ang katotohanan sa likod ng mga salitang teknikal. Pagkaraan ng ilang segundong tila isang taon sa pakiramdam ni Maya, isang ngisi ang muling sumilay sa labi ng asawa. Sa bagay, attorney ka nga naman. Minsan nakakalimutan kong mas matalino ka pagdating sa panloloko sa batas. Mabilis niyang idinampi ang ballpen at mabilis na nilagdaan ang huling pahina ng may kasamang yabang. Ngunit hindi pa natatapos ang gabi ng panlilinlang. Pagkalabas nila ng library, saktong dumating si Clara. Ang kanyang mukha ay maputla
Ang mga mata ay namumugto at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang tiyan. Sa likod niya ay nakatayo si Doña Carmen na may malapad na ngiti na tila nanalo sa loterya. "Daniel, Maya, may dapat kayong malaman." Mahinang boses ni Clara, tila isang biktima ng tadhana. "Buntis ako. 2 buwan na." Ang bawat salita ni Clara ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Maya. Bagamat alam na niya ang kataksilan, ang marinig ang balitang may bunga ang kasalanan ng dalawa ay nagdulot ng isang hapdi na hindi kayang gamutinin ng anumang batas. Tumingin si Daniel kay Clara. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang mapagmalaking ngiti. Lumingon siya kay Maya na may halong awa at pangungutya. "Apo, sa wakas, magkakaroon na ako ng tunay na apo." Sigaw ni Doña Carmen habang niyayakap si Clara. "Nakita mo na, Daniel? Sinasabi ko sa'yo, kailangan mo ng isang babaeng tunay na mataba, ang sinapupunan. Hindi yung puro libro lang ang laman ng utak." Pinilit ni Maya na tumayo ng tuwid. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Lumapit siya kay Clara at dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. "Congratulations, Clara. Tunay ka talagang sorpresa sa pamilyang ito." Sa gitna ng pagdiriwang ng tatlo sa sala, naiwan ang bag ni Clara sa ibabaw ng mesa nang pumunta sila sa kusina para mag-celebrate. Habang walang nakatingin, kinuha ni Maya ang pagkakataon. Isang puting pirasong papel ang bahagyang nakalabas sa gilid ng bag ni Clara. Dahan-dahan itong hinila ni Maya, ang kanyang puso ay mabilis na pumipitlag sa kaba. Ito ay isang resibo mula sa St. Jude Women's Clinic, isang kilalang pasilidad na hindi lamang nag-aalok ng prenatal care, kundi tanyag din sa mga discreet procedures. Ang petsa sa resibo ay kahapon lamang at ang serbisyong nakasulat ay hindi ultrasound o check-up para sa pagbubuntis. Nakasulat doon ang salitang termination consultation at ang halagang ibinayad para sa isang deposit. Nagsalubong ang mga kilay ni Maya. Kung buntis nga si Clara at ito ang regalo niya kay Daniel, bakit siya nagpakonsulta sa isang klinika para sa abortion kahapon lang? At bakit ang pangalang nakasulat sa resibo bilang referral ay hindi pangalan ni Daniel, kundi isang pangalan ng lalaking hindi pa naririnig ni Maya? Kailanman, hindi lahat ng ulan ay nagdadala ng lamig. Kung minsan, ito ay dumarating upang hugasan ang mga bakas ng luha na pilit nating itinatago sa mundong puno ng mapanghusgang mga mata. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa kalsada ng Tagaytay, ang makina ng sasakyan ni Maya ay dahan-dahang humina hanggang sa tuluyan na itong tumigil sa pag-andar. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ng kotse ay tila isang malakas at mabilis na ritmo ng tambol na sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Sinubukan ni Maya na paandarin muli ang makina, ngunit ang tanging tugon nito ay isang mahinang pag-ubo bago tuluyang binalot ng katahimikan ang loob ng sasakyan. Sa dilim ng gabi, ang tanging liwanag ay ang bawat kislap ng kidlat na pansamantalang nagbibigay ng anyo sa mga punong sumasayaw sa labas. Ramdam ni Maya ang pag-iisa, isang pamilyar na pakiramdam na tila naging kakambal na ng kanyang buhay simula nang pumasok si Clara sa kanilang tahanan. Isang mahinang katok sa bintana ang nagpalingon sa kanya. Sa kabila ng malabong salamin na punong-puno ng tubig, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, basang-basa ang buhok, ngunit ang mga mata ay puno ng isang uri ng katatagan na matagal nang hinahanap ni Maya. "Si Gabriel, Maya, buksan mo ang pinto." "Ako ito," boses ni Gabriel, sapat na malakas para marinig sa kabila ng ingay ng bagyo. Nang bumukas ang pinto, ang lamig ng hangin ay pumasok sa loob. Ngunit ang presensya ni Gabriel ang nagdala ng isang hindi maipaliwanag na init.
Dinala siya ni Gabriel sa isang maliit at abandonadong kubo sa tabi ng kalsada para magpalipas ng tila. Ang loob ng kubo ay amoy tuyong dayami at basang lupa. Isang payak na kanlungan na, sa sandaling iyon ay tila mas ligtas pa kaysa sa kanyang sariling mansyon. Heto, isuot mo muna ito, baka ka magkasakit, sabi ni Gabriel habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang jacket at isinasampay ito sa mga balikat ni Maya. Ang jacket ay amoy malinis na sabon at isang pahiwatig ng kape. Isang amoy na para kay Maya ay nangangahulugan ng kaligtasan. Naupo sila sa isang lumang bangko. Ang bawat hininga ni Gabriel ay naririnig ni Maya sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan ni Maya ang pakiramdam ng inaalagaan. Palagi siyang ang tagapag-alaga, ang tagapagtanggol, ang abogadong kailangang maging matapang para sa lahat. Ngunit sa harap ni Gabriel, sa gitna ng dilim at ulan, naramdaman ni Maya ang pagiging marupok. Gabriel, bakit mo ba ito ginagawa? Mahinang tanong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanilang mga paang magkatabi sa sahig na kawayan. Bakit ka palaging nandoon sa tuwing tatalikuran ako ng mundo? Dahan-dahang humarap si Gabriel sa kanya. Sa bawat pagkurap ng kidlat, nakikita ni Maya ang lungkot at katapatan sa mga mata nito. Iniangat ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang lumapit sa pisngi ni Maya, ngunit tumigil sa ere. Tila natatakot na baka mabasag ang babaeng nasa harap niya. Dahil matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo, Maya, bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa. Pinapanood kita kung paano mo ibigay ang lahat para sa mga taong hindi ka karapat-dapat. Nakikita ko ang bawat sakit na nilulunok mo para lang sa kapayapaan ng iba. At sa bawat oras na nakikita kitang nasasaktan, mas nasasaktan ako dahil wala akong karapatang protektahan ka. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang gamot na dahan-dahang humihilom sa mga sugat sa puso ni Maya. Hindi niya napansin na dahan-dahan na palang gumagalaw ang kanyang katawan patungo sa lalaking matagal nang naghihintay sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Daniel at ang resibo ng aborsyon ni Clara na may pangalang Lorenzo ay tila naglaho sa kanyang isipan. Ang tanging mahalaga ay ang init ng hininga ni Gabriel na malapit na sa kanyang mukha. Biglang hinila ni Gabriel si Maya sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na hindi humihingi ng anuman kundi nagbibigay ng lahat. Isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel, nakikinig sa mabilis at malakas na tibok ng puso nito na tila sinasabing, nandito na ako, hindi ka na mag-iisa. Sana ako na lang ang nauna, Maya, hikbi ni Gabriel sa gitna ng ulan. Sana ako na lang ang binigyan mo ng pagkakataong mahalin ka ng buo. Nanigas si Maya sa narinig. Ang yakap ni Gabriel ay naging kasing higit ng isang pangako. Ngunit ang bigat ng katotohanan ay muling bumalik sa kanya. Kung magpapadala siya sa damdamin, mawawalan siya ng focus sa kanyang paghihiganti. Pero paano mo lalabanan ang kaisa-isang taong nagpaparamdam sa'yo na ikaw ay mahalaga? Nasaan ang pera, Maya? Bakit zero ang balance ng main account ko? Imposible ito. Halos 5 milyong piso ang laman niyan noong nakaraang linggo. Ang boses ni Daniel ay pumailan lang sa loob ng kanilang marangyang sala. Kasing tulis ng isang basag na kristal, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang tablet. Ang liwanag ng screen ay nagpapakita ng malamig at malupit na katotohanan. Ang kanyang mga pinaghirapang nakawin mula sa kumpanya ay biglang naglaho na parang bula. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay bumabakat na sa galit at takot. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang tasa ng kape. Ang usok niyon ay marahang sumasayaw sa hangin. Tila walang pakialam sa kaguluhang nangyayari sa kanyang harapan. Suot niya ang kanyang salamin, ang anyo ng isang matalino at mapayapang asawa na palaging handang sumalo sa bawat pagkakamali ng lalaking nasa harap niya.
Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang alaala ng yakap ni Gabriel kagabi ay nagsisilbing baluti laban sa bawat sigaw ni Daniel. Huminahon ka, Daniel. Baka naman may system error lang ang bangko. Alam mo naman ang mga online banking naman ngayon. Madalas mag-maintenance kapag katapusan ng buwan. Malumanay na sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay parang isang banayad na himig na pilit nagpapakalma sa isang nagngangalit na hayop. System error? Lahat ng accounts ko, Maya. Pati ang credit cards ko declined kanina sa restaurant habang kasama ko ang mga investors. Napahiya ako. Mukha akong pulubi sa harap nila. Isinuntok ni Daniel ang kanyang kamao sa mesa, dahilan para tumalon ang ilang mga kutsara at lumikha ng isang matunog na kalansing sa ibabaw ng porselana. Tumayo si Maya at lumapit sa asawa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Daniel. Isang haplos na puno ng pagkukunwari, isang sining ng panlilinlang na matagal niyang pinag-aralan. Huwag kang mag-alala. Hayaan mong tingnan ko ang mga dokumentong pinirmahan natin noong isang araw. Baka nagalaw lang ang pondo dahil sa offshore investment na sinabi ko sa'yo. Para naman yun sa proteksyon natin, di ba? Kinuha ni Maya ang laptop at mabilis na nag-type. Sa bawat pagpindot niya sa keyboard, dahan-dahan niyang inililipat ang natitirang pondo ni Daniel patungo sa isang sikretong account na tanging siya at si Gabriel lang ang nakakaalam. Sa paningin ni Daniel, tila tinutulungan siya ng kanyang asawa na ayusin ang problema. Ngunit sa katotohanan, ito ang huling hininga ng kanyang yaman. Ayan, Daniel, inilipat ko muna ang priority funds sa trust account ko para hindi ma-freeze ng bangko habang iniimbestigahan nila ang error. Pirmahan mo na lang itong online authorization para maging legal ang paglipat. Paliwanag ni Maya habang inihaharap ang screen sa asawa. Dahil sa taranta at kawalan ng ibang mapagpipilian, mabilis na sumunod si Daniel. Hindi na niya binasa ang maliliit na letra na nagsasabing binibigyan niya si Maya ng kabuuang karapatan sa lahat ng kanyang natitirang ari-arian, kabilang ang kanyang mga shares sa kumpanya. Sa bawat segundo ng pag-aalinlangan ni Daniel, isang bahagi ng kanyang kapangyarihan ang tuluyang nakuha ni Maya. Salamat, Maya. Buti na lang nandoon ka. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ang utak mo. Buntong hininga ni Daniel habang napapasandal sa upuan. Pawis na pawis ang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Ngumiti si Maya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lagi naman akong nandito para sa'yo, Daniel, hanggang sa dulo. Nang makaalis si Daniel para makipagkita kay Clara, naiwan si Maya sa gitna ng katahimikan ng sala. Kinuha niya ang kanyang sariling telepono para tawagan si Gabriel, ngunit bago pa man niya madial ang numero, isang hindi kilalang numero ang tumatawag sa kanya. Dahan-dahang sinagot ni Maya ang tawag. Isang malalim at malamig na boses ng isang lalaki ang bumungad sa kanya mula sa kabilang linya. Ang bawat salita nito ay tila isang babala na nagpabagal sa tibok ng kanyang puso. Attorney Maya Santos, huwag kang masyadong kampante sa iyong mga galaw. Alam ko ang ginagawa mo sa mga accounts ng asawa mo. Alam ko rin kung nasaan kayo ni Attorney Gabriel kagabi sa gitna ng ulan. Kung ayaw mong malaman ng asawa mo ang lahat, magkita tayo bukas. Napabitaw si Maya sa kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak niyon sa makapal na karpet ay tila isang hudyat na ang kanyang lihim na laro ay may isa pang manlalaro na hindi niya inaasahan. Ang halimuyak ng lavender at eucalyptus sa loob ng Marangyang Spa ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ang mahinang agos ng tubig mula sa isang maliit na fountain sa gilid ay nagbibigay ng isang mapayapang himig. Ngunit para kay Maya, ang bawat tunog ay tila isang babala ng isang darating na bagyo. Nakahiga siya sa tabi ni Clara, parehong nakapikit ang mga mata, habang dinadama ang bawat haplos ng mainit na tuwalya sa kanilang mga muka. Besh, ang sarap talaga dito. Salamat ha. Kailangan ko talaga to dahil sa sobrang pagod ko sa pagbubuntis. Alam mo naman si Daniel,
Bawat oras ay tinatawagan ako para itanong kung kumain na ba ang little prince niya. Malanding wika ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagyayabang na tila ba siya na ang reyna ng buhay ni Daniel. Dahan-dahan na idinilat ni Maya ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang kisame na punong-puno ng mga dekorasyong kristal. Sa bawat salita ni Clara, nararamdaman ni Maya ang unti-unting pagkabulok ng bawat alaala ng kanilang pagkakaibigan. Ang babaeng katabi niya ay ang parehong babaeng tumulong sa kanya noong mamatay ang kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, ito rin ang babaeng pilit na kumikitil sa kanyang huling pag-asa. Ang mahalaga ay malusog ang bata, Clara. Malaking biyaya ang magkaroon ng anak sa gitna ng lahat ng gulo sa paligid natin. Malumanay na sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng galit, kundi puno ng isang uri ng misteryong hindi mabasa ni Clara. Umupo si Clara at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng paglaki. Oo naman, Besh. At alam mo ba, sabi ni Daniel, kapag lumabas na ang bata, gusto niyang sa abroad na kami tumira. Gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang anak niya, yung malayo sa stress ng trabaho mo. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya habang dahan-dahan din siyang umuupo. Kinuha niya ang kanyang baso ng tsa at ininom ito ng dahan-dahan. Ang bawat lunok niya ay tila isang paghahanda para sa isang pasabog na matagal na niyang itinatago. Speaking of travel, Clara, may nakita pala akong resibo sa bag mo nung isang araw. Nahulog kasi habang naghahanap ka ng susi. Tungkol yata sa isang St. Jude Women's Clinic? Tanong ni Maya. Ang kanyang tingin ay nakapako na ngayon sa mga mata ni Clara na biglang nanlaki sa gulat. Napatigil si Clara. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng sigla ay biglang namutla. Tila ba nawalan ng kulay ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang pilit na humahanap ng mga salitang isasagot. Yun ba? Check up lang yun, Besh, para sigurado na okay ang baby. Check up, pero ang nakalagay sa resibo ay termination consultation at may nakasulat ding pangalan ng isang lalaki. Sino si Lorenzo, Clara? Patuloy ni Maya, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat kasinungalingan ng kaibigan. Ang katahimikan sa loob ng spa ay naging kasing bigat ng isang libingan. Naririnig ni Maya ang mabilis na paghinga ni Clara. Ang bawat hangin na lumalabas sa ilong nito ay puno ng takot at desperasyon. Ang pabangong lavender na kanina ay mabango ay tila naging amoy ng isang nabubulok na sikreto. Clara, kamusta ang baby? Sigurado ka bang sa asawa ko yan? O baka naman ginagamit mo lang ang bata para makuha ang pera ni Daniel habang may iba ka pa palang kinakasama? Ang huling banat ni Maya ay nagpatahimik ng tuluyan sa silid. Hindi nakasagot si Clara. Nanatili siyang nakatitig sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mabuksan ang pintuan ng katotohanan. Sa labas ng spa, ang anino ng isang lalaking nakaitim na jacket ay nakatayo sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang bawat galaw ng dalawa sa loob. Ang maling pagtitiwala ay dahan-dahan nang naglalaho, pinalitan ng isang mas matinding panganib na hindi inaasahan ni Maya. Sino si Lorenzo at ano ang koneksyon niya sa misteryosong tumawag kay Maya kagabi? Ang liwanag mula sa malaking chandelier ng mansyon ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong hapagkainan. Nakalatag sa ibabaw ng mahabang mesang yari sa mahogany ang sari-saring mamahaling putahe, isang inihaw na baka, mga sariwang pugita at mga prutas na inangkat pa mula sa ibang bansa. Ngunit para kay Maya, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, ang masaganang hapunang ito ay walang ipinagkaiba sa isang piging para sa mga patay. Ang halimuyak ng pagkain ay hindi sapat upang itago ang amoy ng pagkabulok ng kanilang pamilya.
Pumasok si Daniel sa komedor na may malapad ng ngiti. Inaalalayan si Clara na tila ba ang huli ay gawa sa marupok na salamin. Sumunod si Doña Carmen na nakasuot ng makapal na perlas sa leeg. Lumapit si Daniel sa matanda. Kinuha ang kunot nitong kamay at inilapat sa kanyang noo. Ang pagmamano ni Daniel ay isang dula-dulaan ng kabanalan, isang ritual ng paggalang mula sa isang lalaking walang natitirang dangal. Salamat sa Diyos at iningatan mo ang aking apo ngayong araw, Clara. Tingnan mo nga naman ang ikot ng tadhana kung sino pa ang ampon at walang sariling pamilya. Siya pa ang magbibigay sa akin ng tagapagmana. Wika ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay sinadyang ipukol kay Maya upang iparamdam ang talim ng kanyang mga salita. Ngumiti si Clara at nagpasalamat sa matanda. Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Maya, mabilis na nagbawi ng tingin ng babae. Simula nang mangyari ang komprontasyon sa spa, naging kapansin-pansin ang panginginig ng mga kamay ni Clara. Ang kanyang peking tiyan ay hindi kayang itago ang tunay na takot na gumagapang sa kanyang dibdib dahil alam niyang hawak ni Maya ang kanyang pinakamalaking sikreto. Hayaan mo, Ma. Kapag naayos na ang lahat ng investments ko at naibenta na ang lupa sa Batangas, bibilhan ko si Clara ng sariling bahay para mas maging komportable ang apo mo. Pagmamayabang ni Daniel habang hinihiwa ang karne sa kanyang plato. Ang pagtama ng kanyang kubyerto sa porselana ay lumikha ng isang matalim na himig na pumailan lang sa katahimikan ng silid. Hindi sumagot si Maya. Dahan-dahan lamang niyang hinihiwa ang sariling pagkain. Ang bawat diin ng kanyang kutsilyo sa karne ay katumbas ng pagputol niya sa mga ugnayang nagtali sa kanya sa mga taong ito sa loob ng 10 taon. Pinagmamasdan niya ang mga taong nasa paligid niya, ang kanyang asawa, ang kanyang matalik na kaibigan, at ang kanyang biyenan. Lahat sila ay nakangiti, nagkukunwaring isang masayang pamilya, habang ang mga kamay nila ay palihim na nagnanakaw sa babaeng nagpapakain sa kanila. Matapos ang hapunan, pinunasan ni Maya ang kanyang labi gamit ang isang malinis na serbilyeta. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng pino at kontroladong emosyon, walang bakas ng pagiging biktima. Kinuha niya ang isang makapal at kulay gintong sobre mula sa kanyang bag na nakapatong sa kalapit na silya. Bago ko makalimutan, may inihanda akong isang maliit na bagay para sa inyong lahat. Malumanay na wika ni Maya habang inilalapag ang sobre sa gitna ng mesa. Kinuha yun ni Daniel. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagtataka habang binubuksan ng selyo. Ano ito, love? Isang imbitasyon? A celebration of a decade. Daniel and Maya's ika-10 vow renewal? Basa niya sa mga salitang nakaukit sa gintong tinta. Napasinghap si Clara. Ang inggit sa kanyang mga mata ay hindi niya naitago kahit sa harap ni Doña Carmen. Vow renewal, Maya? Sa tingin mo ba ay napapanahon ito habang nagbubuntis ako ng anak ng asawa mo? Pabulong na anggel ni Clara, tila nakalimutan na niya ang takot na naramdaman niya kanina. Ngumiti si Maya, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Daniel. Pagkatapos ay inilipat ang tingin kay Clara at kay Doña Carmen. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang pagguho ng kanilang palasyo ng kasinungalingan. Napapanahon ito, Clara. Dahil 10 taon ang ginugol ko para buuin ang pamilyang ito. Panahon na upang anyayahan natin ang buong mundo, ang lahat ng kliyente, ang mga miyembro ng board of directors, at ang lahat ng kamag-anak natin para saksihan ang ating pagmamahalan. Malamig na tugon ni Maya. Tumalikod siya upang maglakad pabalik sa kanyang silid. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon si Maya. Ang kanyang mga mata ay kasing dilim ng gabing walang bituin. At ang kanyang tinig ay nagdala ng isang pangako na walang makatatakas. Siguraduhin ninyong lahat na makadalo bukas dahil sa harap ng maraming tao, ipagdiriwang natin ang lahat ng katotohanan at doon tatapusin natin ang lahat. Ang paraiso ay merong iba't ibang anyo. Para kay Daniel,
Ito ay ang pakiramdam ng kapangyarihan habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Suot ang isang mamahaling damit na idinisenyo para sa kanyang vow renewal. Ang imbitasyon na ibinigay ni Maya kagabi ay hindi niya nakita bilang isang banta, kundi bilang isang huling desperadong pagtatangka ng isang asawang ayaw siyang pakawalan. Para sa kanya, ang party mamaya ay hindi isang selebrasyon ng pag-ibig, kundi isang entablado para ipakita sa buong mundo kung gaano siya kahalaga bago niya tuluyang iwanan ang babaeng sumuporta sa kanya. Siguraduhin mong maganda ang ayos mo mamaya, Clara. Pagkatapos ng gabi, ang lahat ay pag-aari na natin. Mayabang na bulong ni Daniel sa kanyang telepono habang inaayos ang kanyang kurbata. Ngunit ang bawat paraiso ay may nakatakdang paggunaw. Biglang tumunog ang isa pa niyang telepono, ang pribadong linya para lamang sa kanyang mga pinakasensitibong transaksyon. Isang pamilyar na numero ang lumitaw sa screen, ang kanyang abogado. Daniel, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. May natanggap akong notice mula sa Bureau of Internal Revenue. Iniimbestigahan nila ang lahat ng kumpanya mo para sa tax evasion. May freeze order na sa lahat ng assets mo. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay puno ng taranta at takot. Tila isang malakas na kulog ang tumama sa dibdib ni Daniel. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng yabang ay biglang namutla. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ano? Imposible yan. Malinis ang mga libro ko. Sinisigurado kong walang butas ang bawat transaksyon ko. Hindi ito ordinaryong audit, Daniel. May nagtip sa kanila. Isang detalyadong folder na naglalaman ng mga kopya ng mga peking resibo at mga offshore accounts na hindi mo idineklara. Kung sino man ang gumawa nito, gusto kang makulong habang buhay. Napabitaw si Daniel sa kanyang telepono. Ang mahinang paglagapak nito sa sahig na nababalutan ng makapal na karpet ay tila isang hudyat ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang isipan ay mabilis na naglakbay. Sino ang may access sa lahat ng kanyang sikreto? Sino ang may sapat na talino para gawin ito? At sino ang may sapat na galit para sirain siya? Isang pangalan lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangalang nagdudulot sa kanya ng matinding panggigigil. Gabriel. Gabriel! Angil ni Daniel sa hangin. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom sa galit. Kasabwat mo siya, di ba? Parang isang nagngangalit na toro. Mabilis na tinungo ni Daniel ang silid ni Maya. Naabutan niya ang kanyang asawa, na payapang nakaupo sa harap ng kanyang salamin. Naglalagay ng isang manipis na kolorete sa labi. Tila ba walang anumang problema sa mundo. Ang kapayapaan sa mukha ni Maya ang nagsilbing gasolina sa nag-aapoy na galit ni Daniel. Anong ginawa ninyo? Plinano ninyo ito ng kabit mong si Gabriel, ano? Sigaw ni Daniel habang marahas na sinisipa ang isang maliit na upuan. Ang tunog ng pagbagsak niyon ay gumambala sa katahimikan ng buong silid. Hindi man lang nagulat si Maya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang lipstick at humarap sa asawa. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Daniel. Baka naman may mga bagay kang ginawa na bumabalik lang sa'yo. Huwag ka nang magkunwari. Nakita ko kung paano kanya tingnan. Nakita ko kung paano kanya protektahan. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng mga dokumento ko, di ba? Sinisira mo ang buhay ko dahil lang sa isang walang kwentang selos. Dahan-dahang tumayo si Maya. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na lalong nagpainit sa ulo ni Daniel. Ang buhay mo, Daniel? O ang buhay na ninakaw mo mula sa akin? Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Daniel sa bingit ng kanyang katinuan. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang braso ni Maya at marahas na isinandal sa pader. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ng asawa. Ang kanyang hininga ay amoy galit at pagkatalo. Taksil ka! Sigaw niya. Kasabay ng salitang yon,
Isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan ng kanilang paraiso. Isang tunog na hindi pa naririnig ni Maya sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Ang pisngi ni Maya ay biglang uminit at kumirot. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid dahil sa lakas ng sampal. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Ito ang unang beses na binuhat ni Daniel ang kanyang kamay laban sa kanya. At sa sandaling iyon, alam ni Maya na ito na rin ang magiging huli. Ang bahid ng sampal sa pisngi ni Maya ay hindi lamang isang pulang marka. Ito ay isang selyo, isang pangako na ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay magiging apoy na susunog sa lahat ng kasinungalingan. Sa kabila ng sakit, ang kanyang tingin ay nanatiling matatag habang dahan-dahang lumuluwag ang hawak ni Daniel sa kanyang braso. Ang asawa niya, na kanina ay punong-puno ng galit, ay tila isang lobong nawalan ng hangin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Isang pagsisising hindi para sa ginawa niya, kundi para sa posibleng epekto nito sa kanyang pag-aari. Maya, mahal, sorry, hindi ko sinasadya. Bulong ni Daniel, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Nagulo lang ang isip ko dahil sa problema sa BIR. Alam mo naman, ikaw lang ang kakampi ko. Tinitigan ni Maya ang kanyang asawa. Ang mga salitang yon ay dati nang umuukit sa kanyang puso at nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ngayon, ang bawat salita ni Daniel ay parang isang lason na sumisira sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Daniel mula sa kanyang braso. Hindi siya nagsalita. Ang katahimikan ang kanyang naging tugon. Isang katahimikan na mas nakamamatay pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos umalis ni Daniel sa silid, tumayo si Maya sa harap ng kanyang salamin. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Ang sakit ay tila isang paalala na ang kanyang pagiging babae ay matagal nang nabaon sa ilalim ng kanyang mga titulo. Ngunit ngayon, sa bawat haplos niya sa kanyang sarili, nakita niya ang isang bagong Maya, isang babaeng matagal nang natutulog, ngunit ngayon ay gising na. Kinuha ni Maya ang isang mahabang puting gown mula sa kanyang aparador. Hindi ito isang ordinaryong damit. Ito ay isang baluti, isang simbolo ng kanyang bagong pagkatao. Ang tela ay malambot, ngunit ang tahi ay matibay. Sa bawat pagsuot niya sa damit, tila isinasara niya ang bawat sugat sa kanyang puso at pinalitan ito ng lakas. Ang gown na ito ay hindi lamang para sa isang vow renewal. Ito ay para sa kanyang paghuhukom. Ngayon, Maya, ipapakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi ka na ang babaeng madaling apak-apakan. Ikaw ang batas. Ikaw ang katarungan. Habang naglalakad siya pababa sa grand staircase ng mansyon, ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang bawat kurba ng kanyang gown ay sumasabay sa kanyang bawat galaw. Sa gitna ng sala, nakita niya si Gabriel na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita niya si Maya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Hindi ito ang Maya na kilala niya. Ito ay isang reyna na handang makipaglaban. Maya, bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Handa na ako, Gabriel. Handa na akong tapusin ang laban na ito. Sagot ni Maya, ang kanyang tingin ay matatag. Inilahad ni Gabriel ang isang makapal na sobre. Ang bawat sulat nito ay puno ng selyo at pirma. Isang patunay na ang lahat ng legal na proseso ay natapos na. Ito ang kaisa-isang huling piraso ng puzzle na magpapatumba sa kaharian ni Daniel. Ito na ang kopya ng court order para sa temporary restraining order sa lahat ng assets ni Daniel, pati na rin ang warrant of arrest para sa kanya at kay Clara para sa syndicated estafa at falsification of public documents. Wika ni Gabriel
Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang lahat ng ebidensya, kabilang ang mga video at audio recordings, ay nasa loob na ng projector na gagamitin mamaya. Hinding-hindi sila makakatakas sa oras na maipakita mo ito sa lahat. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang sobre. Ang bigat niyon ay tila hindi na lamang papeles, kundi ang bigat ng katarungan. Sa kanyang mga kamay, ang bawat dokumento ay hindi lamang black and white na letra, kundi ang bawat luha, bawat sakit, at bawat sakripisyo na inialay niya sa loob ng 10 taon. Ito na ang huling pako sa kabaong nila, Gabriel. Bulong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa isang uri ng malamig na determinasyon na hinding-hindi na muling masisira ng sinuman. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng mga kotse at ang bulungan ng mga bisita ay nagsimulang marinig. Ang musika ay pumailan lang sa hangin, isang simula ng isang pagdiriwang na matagal nang pinlano ni Daniel. Ngunit ang pagdiriwang na iyon ay hindi magiging para sa kanya. Ito ay magiging huling pagtatapos ng isang masamang panaginip at simula ng isang bagong umaga para kay Maya. Ang malaking ballroom ng 5-star hotel ay nagniningning sa ilaw ng mga kristal na chandelier. Ang bawat sulok ay puno ng mamahaling bulaklak at kumikinang na dekorasyon. Ang musika mula sa string quartet ay nagbibigay ng eleganteng himig sa gabing puno ng pagpapanggap. Naroon ang mga respetadong personalidad sa lipunan, mga negosyante, mga politiko, at ang buong angkan ng pamilya, Santos. Lahat ay naghihintay sa couple of the hour, sina Daniel at Maya, para sa kanilang ika-10 taong vow renewal. Nakaupo sa front row si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki, habang ipinapakilala sa kanyang mga kaibigan ang buntis na si Clara, na nakasuot ng isang kulay cream na gown. Nagpapanggap si Clara na mahinhin, tila isang bagong kasal, na handang tanggapin ang pagbati ng lahat. Ang pagtingin niya sa bawat bisita ay puno ng pag-asa. Naghihintay sa sandaling ideklara ni Daniel ang pagtatapos ng kanyang kasal kay Maya. Maari na po nating tawagin sa entablado ang ating host, si Mr. Daniel Santos, kasama ang kanyang napakagandang asawa, si Attorney Maya Santos. Ang boses ng MC ay pumailan lang sa buong bulwagan, sinundan ng malakas na palakpakan. Naglakad si Daniel patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Tila ba siya ang nagmamay-ari ng buong mundo? Ngunit ang kanyang nanggiti ay biglang nabura nang makita niya si Maya na dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Suot ang isang puting gown na kasing linis ng kanyang intensyon. Si Maya ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng espada. Sa bawat hakbang niya, ang bawat bisita ay tila nababalot sa isang spell ng paghanga at pagtataka. Hindi nagtagal, nakatayo na si Maya sa entablado. Ngunit hindi siya tumabi kay Daniel. Sa halip, tumayo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, na tila ba ang buong bulwagan ay isang hukuman at siya ang tanging hukom. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang magsalita siya sa mikropono. Salamat sa inyong pagdalo sa isang napaka-espesyal na gabi. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang 10 taon ng pagmamahalan, pagtitiwala, at katotohanan. Ang huling salita ni Maya ay lumikha ng isang biglang katahimikan. Bago pa man makapagsalita si Daniel, itinaas ni Maya ang kanyang kamay. Bilang isang abogada, naniniwala ako na ang lahat ng relasyon ay dapat na nakabatay sa katotohanan. Kaya naman, bilang bahagi ng aming selebrasyon, naghanda ako ng isang video presentation upang ipakita sa inyo ang tunay na kwento sa likod ng aming pagsasama. Nagsalubong ang mga kilay ni Daniel. Tila isang malamig na tubig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Sa likod ng entablado, nakita ni Daniel ang isang pamilyar na anino, si Gabriel.
Isang mabilis na kindat ang ibinigay ni Gabriel kay Maya. Tila isang hudyat na ang lahat ay handa na. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom at ang malaking screen sa likod ng entablado ay umilaw. Ang lahat ng mata ay nakapako sa screen, naghihintay ng isang matamis na love story. Ngunit ang bumungad sa kanila ay hindi isang love story. Ang unang lumabas ay isang audio recording ng boses nina Daniel at Clara. Pinag-uusapan ang plano nilang kunin ang mga ari-arian ni Maya, ang kanilang mga tawanan, habang pinagagalitan si Maya dahil sa pagiging stupid at goldmine. Kasunod nito ang mga screenshot ng bank transactions na nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng pera mula sa accounts ni Maya patungo sa accounts ni Daniel at Clara. Kasunod ng mga dokumento, isang video ang lumabas sa screen, isang pixelated at medyo malabong video ni na Daniel at Clara magkasama sa kama ni Maya. Ang bawat haplos, bawat halik, at bawat masamang salita na lumalabas sa kanilang bibig ay narinig ng lahat ng naroroon sa bulwagan. Ang termination consultation na resibo ni Clara na may pangalang Lorenzo ay ipinakita rin sa screen, nagpatunay na ang bata ay hindi kay Daniel. Naging kaguluhan ang buong bulwagan. Ang bulungan ay naging sigawan. Narinig ni Maya ang impit na tili ni Doña Carmen at ang mahinang pagbagsak nito sa upuan. Si Clara ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang tiyan na tila ba nagtatago ng isang kasinungalingan. Si Daniel naman ay nakatayo sa tabi ni Maya. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang patay. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataksil. "Maya, anong ginawa mo? Baliw ka na!" Sigaw ni Daniel habang susugurin si Maya. Ngunit bago pa man niya ito marating, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, kasama ang ilang mga ahente mula sa BIR. Ang kanilang mga uniforme ay lumikha ng isang malamig na kaibahan sa kumikinang na mga dekorasyon ng party. "Daniel Santos, you are under arrest for syndicated estafa, tax evasion, and falsification of public documents. Clara Mercado, you are also under arrest for conspiracy and fraud." Wika ng isang opisyal, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ang malakas na tunog ng posas na dahan-dahang ikinabit sa mga kamay ni na Daniel at Clara ay naging huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang mga kasinungalingan. Tiningnan ni Maya si Daniel. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Hindi ito ang paghihiganti na puno ng galit, kundi isang paghuhukom na puno ng katarungan. "Ngayon, Daniel," malumanay na wika ni Maya habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kanya. Sino nga ba ang mas matalino sa panloloko sa batas? Ang malamig na liwanag ng kulungan ay tila isang mapait na paalala ng kadilimang kinasadlakan ni na Daniel at Clara. Ang amoy ng kalawang at luma na konkreto ay pumuno sa himpapawid, malayo sa halimuyak ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak na kinasanayan nila. Sa loob ng siksikang selda, ang dalawa ay nakaupo sa malamig na sahig. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pag-asa. "Maya, mahal, pakinggan mo naman ako. Alam kong kaya mo itong ayusin. Ikaw ang pinakamagaling na abogado. Tulungan mo ako. Please." Ang boses ni Daniel ay basag, puno ng desperasyon habang nakahawak sa mga rehas. Ang kanyang dating mayabang na anyo ay naglaho na, pinalitan ng isang lalaking luhaan at natatakot sa kanyang kapalaran. Nakaupo si Maya sa tapat ng selda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkapulupot sa ibabaw ng kanyang tuhod. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang tinititigan ang lalaking minsan niyang minahal. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Gabriel. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing baluti laban sa anumang damdamin na maaring bumalik. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa akin, Daniel. Kung gaano ako ka-stiff, ka-boring, at kabaog. At narinig ko rin ang tawanan ninyo ni Clara habang pinaplano ninyong sirain ang buhay ko.
Ang akala mo ay mananatili akong biktima habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman ko? Malumanay na tanong ni Maya. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong ibinabaon sa puso ni Daniel. Mahal, kasinungalingan lang ang lahat ng iyon. Minahal kita, Maya. Nagseselos lang ako kay Gabriel. Kaya ko nasabi ang mga bagay na yon. Pilit na depensa ni Daniel, ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pagsisisi. Isang matalim na tawa ang kumawala kay Clara mula sa likuran ng selda. Hindi mo nga minahal si Maya, Daniel. Pareho lang tayong nagpanggap para makuha ang pera niya. Ako at si Lorenzo, kami ang tunay na magkasama. Ginagamit lang kita. Sigaw ni Clara, ang kanyang mukha ay puno ng galit sa pagtataksil ni Daniel. Nang marinig ni Daniel ang pangalan ni Lorenzo, bigla itong napatingin kay Clara. Ang dating takot ay napalitan ng isang nagngangalit na galit. Lorenzo? Sino si Lorenzo? Kaya ka pala buntis na walang kwenta. Hindi sa akin ang bata. Naging magulo ang loob ng selda. Ang sigawan ni na Daniel at Clara ay umaling-aungaw sa buong istasyon ng pulis. Hindi na ito isang kaso ng pagtataksil. Ito ay isang kompetisyon ng kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Maya. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ang lahat ng kaso laban sa inyo ay malinaw. Ang mga ebidensya ay hindi matatawaran. May pananagutan kayo sa harap ng batas at mananagot kayo sa harap ng konsensya ng mga tao. Wika ni Maya, ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi na kailangan pang sumigaw. Bago umalis, lumingon si Maya sa mga rehas. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Daniel. Ang lupaing pamana sa akin ng aking mga magulang ay nai-transfer na sa pangalan ng isang foundation na nagbibigay ng libreng legal aid sa mga kababaihang inaabuso. Hindi na ito magagamit ng sinuman sa inyo. Paglabas ni Maya sa korte, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa labas, naghihintay si Gabriel. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang mga mata ay sapat na upang iparating ang kanyang suporta. Dahan-dahang tinanggal ni Maya ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na simbolo ng kanyang sumpaan ay ngayon ay tila isang tanikalang nagtatali sa kanya sa isang masakit na nakaraan. Ngunit ngayon, sa bawat pagluwag ng hawak niya sa singsing, naramdaman niya ang unti-unting paglaya. Inilapag ni Maya ang singsing sa isang lumang bangko sa labas ng korte. Tila iniiwan ang kanyang nakaraan sa likod. Tumingin siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Maya, nasaan na tayo ngayon? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Sa simula pa lang, Gabriel. Sa simula pa lang. Ang hangin sa Palawan ay amoy sariwang asin at bulaklak ng adelpha, isang matamis na halimuyak na nagdadala ng kapayapaan sa bawat paghinga. Nakaupo si Maya sa isang lumang bangko na nakaharap sa malawak at malinaw na dagat. Ang kanyang mga paa ay bahagyang nakalubog sa pinong buhangin. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang malumanay na bulong, nagdadala ng mga alaala. Ngunit ngayon ay hindi na ito nagdudulot ng sakit. Sa kanyang kamay, hawak ni Maya ang isang sulat na sinulat niya para sa kanyang sarili. Bawat salita ay isang pagpapatunay ng kanyang paglalakbay. Mahal kong Maya ng nakaraan, hindi ko alam kung paano mo nakaya ang lahat ng sakit, ang lahat ng kasinungalingan. Sa bawat araw na pinili mong manatili sa dilim, sa bawat luha na pilit mong nilunok, akala ko ay tuluyan ng mawawala ang Maya na matapang at puno ng pangarap. Ngunit ngayon, habang tinititigan ko ang napakagandang tanawin sa aking harapan, alam kong mali ako. Hindi ka nawala, hindi ka namatay. Sa bawat sakit na dinanas mo, mas lalo kang naging matibay.
Sa bawat kasinungalingan na iyong hinarap, mas lalo kang naging matalino. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa'yo. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagtanggap na ang sakit ay bahagi ng iyong paglago. Ang lahat ng nangyari ay hindi upang wasakin ka, kundi upang ipakita sa iyo ang tunay mong lakas. Ang pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo hanggang sa mawalan ka na ng sarili. Ang pag-ibig ay paghahanap ng isang taong magmamahal sa iyo ng buo. Isang taong magbibigay sa iyo ng kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Ngayon, sa gitna ng Palawan, hindi ko na hinahanap ang happy ending. Dahil sa wakas, nahanap ko na ang happy beginning. Nagmamahal, ang bago mong sarili. Nang matapos basahin ang sulat, dahan-dahang tinupi ni Maya iyon at inilagay sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang isang kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam na niya kung sino iyon. Ang amoy ng kape at sariwang hangin. Si Gabriel. Naupo si Gabriel sa tabi niya. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang nagtagpo. Isang paghawak na puno ng pangunawa at paggalang. Walang mga salita ang kailangan. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay sapat na upang magsalita. Ang ganda ng paglubog ng araw, Maya. Bulong ni Gabriel. Oo, Gabriel. Kasing ganda ng bagong simula. Sagot ni Maya. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa pag-asa.